Pasalamat po tayo sa Panginoon at ako first time ko makarating dito sa tahanan ni Tatay Romy at saka ni Ate Chi, ano. Salamat po sa pagkakataon na dito naman tayo nagdaos ng ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ano ho? Salamat din sa mga kapatid natin na galing ng Mambog at yung mga taga Medalba mismo na taga rito, si Nanay Diling at si Nanay Charlene at sila Ate Donna at Ate Dali, ano ho. Okay? So, sasama sana namin yung iba pa, kaya lang, mapupuno pala tayo dito. No? Kaya yung mga anak ko, sasama-sama namin. Eh. Kasi sabi ni Brother Levi, dapat daw isama lahat. Eh. Kaya, ano eh. So, para po sa ating pag-aaral, sa labas na tayo. Oh, ang ating pong pag-aaral ay dito po sa aklat po ng Philippians chapters 4. Akin pong babasahin yung dalawang talata, verse 6 and 7. Okay? Aklat po ng mga taga Pilipos, Kapitulo 4, talatang 6 at 7. So, babasahin ko po sa English, and then hilingan ko si Brother Argel na basahin sa Tagalog, and then after that, magpipray po tayo para hilingin ng gabay ng Diyos. Verse 6 and 7 po ng chapter 4. Philippians chapter 4, 6 and 7. So, ganito po ang sabi sa English, sabi dito, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Sa Tagalog, Brother Argel? Opo, sabi ko sa Tagalog, in verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Tayo po muna isang mandaling manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito at sa tahanang ito na nagpaunlak po sila, Panginoon, at pinahintulutan nilang dito idaos, Panginoon, ng pag-aaral po ng iyong mga salita, dakilang Diyos. Panalangin po namin sa sandali ng aming pagninilay-nilay, Panginoon, ay tulungan niyo po kami. Ang mga salita po ninyo ay patuloy na magturo sa amin ng mahalagang kailangang espiritual ng aming mga buhay na dumating sa aming mga kaunawaan at sa aming kaisipan, Panginoon, na kailangan namin ang bagay na ito at ito ay napakahalaga para sa amin. Pagpalain mo ang sandaling ito, Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna at tulungan niyo rin po ako na may bahagi ko po ng maayos ang pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ang paksa po na tatalakayin ko sa gabing ito ay pinamagatan ko po itong The Peace of the Believers or ang kapayapaan ng mga mananampalataya. Ito pong dalawang talata na binasa ko sa inyo ay maaring hindi na rin po bago sa inyo at sa akin hindi na rin po bago. More open, pag ako'y itong talatang ito na daanan ko sa mga pag-aaral, mas madalas nagpo-focus ako sa verse 6. Pero ngayon, magpo-focus ako dun sa verse 7. Sabi nga po, yung kapayapaan, lalo na sa panahon natin ngayon, ay kung magiging commodity siya, baka mas mahal pa siya sa gasolina. Kung i-convert mo daw yung salitang kapayapaan, baka mas mahal pa sa gasolina at anumang pinakamataas na bilihin na kailangan ng tao. Bakit po? Sapagkat sa panahon natin ngayon, mayaman o mahirap, naghahanap ng kapayapaan ng kanyang puso. So sabi nga, it will be the ika nga ay valuable commodity kung i-convert mo siya. Pero tayo po, kung titingnan natin, ang salitang kapayapaan sa Bible, napakaganda ang itinuturo sa atin ito bilang mga mananampalataya na dapat nating maintindihan at bilang
bahagi na rin ng pag-a-apply o paglalapat natin ng mga natututunan natin sa mga salita niya, ay kinakailangan makita natin yung mga karanasan natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Ngayon siguro itatanong ninyo po, so bakit ba kailangan natin ng kapayapaan as a Christian, as a believer? Well, unang-una kasi sabi po ng Bible in John 16:33, sinabi po ng ating Panginoon na talagang sa daigdig nating ito, John 16:33, ano pong sabi dito mga kapatid? Ang sabi po dito ay ganito, ano? Babasahin ko po, 16:33, sabi dito, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Ang reason na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang sabi niya, sa daigdig na ito ay meron kayong mga kapighatian, kaguluhan. Iba-iba pong anyo ng mga kaguluhan o tribulation ang ating mararanasan. At ang tangi lamang paraan para malabanan yung mga bagay na yan ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay? Kasi alam nyo, pagka po kayo ay merong mga pinagdadaan ng suliranin sa buhay, ang isa sa mararamdaman nyo unang-una, magiging balisa kayo. Mawawalan po kayo ng kapayapaan. Pero ang isang Kristiyano, pagka tinignan niya ang kanyang Bible at binasa niya, ang sabi ng Panginoon, "In me, you have peace." So, ibig sabihin, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Hindi niya sinabi na walang tribulation o walang kapighatian, kundi sinabi niya, kahit may kapighatian, kahit may problema, may kapayapaan kayo sa akin. At yun ang gusto nating tingnan at pag-aralan natin ngayon. Balik tayo sa ating text. Okay? Sabi po dito, hahatiin ko lang po sa tatlong mahalagang bahagi ng pag-aaral itong ating teksto. At sabi po doon sa verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding." Well, unang-una, talakayin natin, what kind of peace is this? Anong uri ng kapayapaan ang kapayapaan ng mga mananampalataya? Well, unang-una, it is the peace of God. Anong ibig sabihin ng pastor? Wala pong ibang kapayapaang pwedeng magkaroon ang mga mananampalataya maliban sa kapayapaang nanggagaling sa Diyos. It is what we call the peace of God. Okay? Pero alam niyo po ba na ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ay hindi basta pwedeng makuha. Okay? Hindi ito isang bagay na pwede mong bayaran at makukuha mo. Okay? Sapagkat, kung titingnan ninyo sa Bible, the peace of God is something that can be acquired. Okay? O makukuha mo siya sa pamamagitan lang po ito ng tinatawag po nating tamang pakikipagrelasyon sa Diyos. So, ang ibig kong sabihin, you cannot have the peace of God unless you are at peace with God. Para pong ganito ibig kong sabihin. Gamitin ko siguro yung para maintindihan nyo. Pag ang mag-asawa ay nag-away, taas po ang kamay ng asawang nag-away na, nauna na po ako. Yan. Yan. Normal po, yung mga abnormal ang mag-asawang hindi nag-aaway. Natural, di mo ba? Now, tingnan ninyo ha. Tingnan nyo yung sinasabi ko, kapag gusto nyong makaranas ng kapayapaan, nag-away kayo, no? Para magkaroon ng kapayapaan sa inyo, kinakailangan, para ma-experience nyo yung peace sa isa't isa, kinakailangan magkaroon ng reconciliation. You had to be at peace with each other. Kasi
Kahit anong gawin nyo, hindi magkakaroon ng kapayapaan hangga't may away. At iyan ang itinuturo po ng Bible. Hindi alam na maraming tao na tayo po ay kaaway ng Diyos. At ito po ay nasa Bible. Tingnan po ninyo ito, ano? In the book of Romans, okay? Romans chapter 5, ang sabi po ng Bible ay ganito. Romans chapter 5. At dito po sa talatang 10, verse 10. 5:10. Brother Levi, pakibasa nga. Romans chapter 5 verse 10 sa Tagalog po. Sapagkat kung doong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, tugha pa ngayong magkasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Okay. Kung mapapansin po ninyo, no, yung peace of God, na-acquire siya through reconciliation. Dapat maging at peace tayo sa Diyos sapagkat ang sabi ng Bible, tayo po yung mga kaaway ng Diyos. Hindi po ang Diyos ang nakipag-away sa atin. Kasi kung ang Diyos ang nakipag-away sa atin, wala po tayong Bible study ngayon. Ang nakipag-away po, tayong mga tao. By being a sinner, we make God as our enemy. Pero ang sabi po ng Bible dito, we are reconciled to God by the death of His Son. So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, tayo po ay nakipagkasundo sa Diyos. So, doon pumapasok po yung sinasabi natin na ang kapayapaan ng Diyos ay kapayapaang dahil kay Kristo. Okay? Sapagkat dahil po kay Kristo, si Kristo po ang naging dahilan para maging at peace tayo sa Diyos. Naintindihan po ninyo? Naalala ko, ano, ewan ko kung napanood ito ng ilang mga kapatid natin. No? Merong isang dating palabas, yung pangalan ng palabas na to ay Peace Child, ang title niya. Kasi somewhere in Africa, may mga tribo na ito pong mga tribong ito ay nagkakaroon sila ng tinatawag nating patayan ng lahi. Okay? So, nagkataon na itong mga misyonero na ito, they came sa mga tribo. And they found themselves in great, yung nasa gitna sila ng mga tribo, nag-aaway, nagpapatayan. So, naisip ng mga missionary, paano natin ipipresent si Jesus Christ sa ganitong kagulong mga tribo? Baka pati tayo, mapapatay tayo dito. So, ang ginawa po ng mga misyonero na ito, inalam nila, meron bang pagkakataon na ang mga tribo ay tumitigil sa pagpapatayan at gera. Nag-search sila doon sa mga matatanda. At nagsabi ng mga matatanda, tumitigil naman to. Paano daw titigil? Ang sabi ng mga matatanda, kapag isa doon sa chief leader ay nagsabi na ibibigay ko yung anak ko sa kabilang tribo. At yung anak na yon ay magiging simbolo ng kapayapaan. So dahil sa anak na yon, ang mangyayari po, yun yung kultura kasi nila eh. So kapag halimbawa ako yung chief leader, sige para tumigil tayo, yung isa kong anak, yung aking anak, o sino mang anak, ibibigay ko sa kabilang tribo, pwede nila yung patayin o alagaan, pero iyon ay magiging simbolo ng kapayapaan. At alam nyo ba kung ano mangyayari? Ang mga gera po sa tribo ay titigil. Alam niyo po ba, nung marinig yun ng mga misyonero, doon nila napagtanto, ito ang pagkakataon nating maipresent kung ano si Kristo. At ang sabi nila, nagturo na sila sa mga tribo, ipinaliwanag nila, katulad ng inyong kultura, si Kristo ang peace child. Sa pagitan ng Diyos at ng tao, ang tao'y nakikipag-away saan? Sa Diyos. Pero anong ginawa po ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang
bugtong na anak. Anong sabi ng Bible? John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano pong ginawa ng ating Panginoon? Ang ginawa ng ating Panginoon, para magkaroon tayo ng pakikipagkasundo at magkaroon ng kapayapaan, ang tao at ang Diyos, ang taong makasalanan at ang Diyos na banal, ibinigay po si Kristo. Kaya, napapansin nyo yung salita dyan na tayo'y mga kaaway, but we are reconciled with God. So, kaya ko po ito binanggit sa inyo, no? Kasi ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa Diyos ay kapayapaang dinadala ni Kristo sa atin. So, kaya po, ang conclusion natin is that there is no peace without Christ. Tanda po ninyo yan. Pag si Kristo wala sa puso ninyo, walang totoong kapayapaan. Kaya nga, kahit po sa mga hula sa Bible, ang sabi ng Bible, Christ is the Prince of Peace. Siya ang tagapagdala ng kapayapaang kailangan natin. Napansin niyo po ba na ang kapayapaang nanggagaling sa Diyos, according to the Bible, is, so, balik tayo sa text natin para makita po natin. Ito yung pag-aaral na talaga tinitingnan natin yung teksto natin. So, yung peace of God is a peace na dahil kay Kristo, we are reconciled. Yung nature ng peace na tong sabi dyan, which passeth all understanding. Alam nyo minsan, ang mga Kristiyano, mababaw lang ang kaligayahan. Hindi siya napapasaya ng daigdig na ito o nakakakuha ng kapayapaan sa daigdig na ito. Alam niyo po ba na kapag ang isang Kristiyano ay nakakuha ng kapayapaan sa daigdig na ito o sumasaya sa daigdig na ito, nanganganib ang kanyang buhay espiritual. Napansin niyo po ba? Ano pong sinasabi ko? Ang banal na kasulatan, kung titignan po ninyo, they cannot explain and they cannot understand what is God's peace. Because it is beyond understanding. Kaya nga, ang sabi diyan, passeth all understanding. Magtataka ang tao, ang dami mo ng problema, pero dahil may kapayapaan ka ni Kristo, kaya mong ngumiti. You maintain your composure as a believer. Bakit po magagawa mo yon? Kasi dahil sa kapayapaan ni Kristong nananahan sa iyo. At hindi po yun minsan maintindihan. Hindi po yun minsan maipapaliwanag. Kaya po ang isang taong payapa na nakakaranas po siya ng kapayapaan ng ating Panginoon, madalas nagiging patotoo siya sa iba. Kaya alam niyo, mahalaga na nakakaranas kayo ng kapayapaan ni Kristo. Sapagkat napakaraming tao sa paligid natin ay naghahanap ng nararamdaman. Diba? Minsan nga may nagsabi sa akin, parang sa inyo, malungkot ang buhay kasi wala kayong bisyo, wala kayong sine, wala kayong ganito, wala kayong sugal, wala kayong ganyan. Sabi mo lang yan. Pero mas masaya kami sa inyo. Bakit? Kasi alam nyo kung bakit? Ang kapayapaan at kasiyahan ng Kristiyano ay hindi nakabase sa mga ginagawang magpapaligaya sa kanya. Nasaan po yun? Nasa puso niya. At iyon po ay mahirap ipaliwanag. Hindi mo kayang bayaran. So, yung kapayapaan ng isang mananampalataya na galing kay Kristo ay kapayapaan na nagdadala sa atin ng kapayapaang beyond sa kayang dali ng sanlibutan ito. Ito po yung kapayapaan ng isang mananampalataya. Now, ngayon, punta tayo sa pangalawang bahagi ng pag-aaral natin. Ano ang kayang gawin ng kapayapaan na ito sa inyo? Ano ang kayang gawin niya, Pastor? Kapag naging payapa, mayroon kang kapayapaan ng Diyos, ano ang kaya niyang gawin? Now, mayroong dalawang bahagi ng pagkatao natin, napakahalaga, that will be touched by God's peace. Una, ang sabi diyan, shall keep your hearts.
Okay? Ang puso po ng tao, according to the Bible, is the center of men. Okay? Kaya kung titingnan po ninyo, yung kahulugan dito ng puso, hindi ito yung literal na puso na angioplasty na katulad ng kay Kuya Jonas. The heart represents the totality of men. Okay? Kaya 'di ba pagka inaano natin, ang puso ang nagpapakita ng ating pagiging tao. Okay? Ah, 'di ba may mga aral din sa Bible na kung anong pumapasok, lumalabas, nagpapasama sa tao. So, ito yung ginagawa. Kadalasan kasi ang tingin natin sa puso ay parang emosyon lang, hindi po. Ang puso ay hindi lang emosyon, bagaman may emosyon siya. Ang puso ay ikaw, ang kabuuan ng pagkatao mo. Kaya ang ginagawa ng kapayapaan ng Diyos ay, alam niyo po ba yung sinabi diyan na shall keep, yung keep dito ay, ito po ay may katumbas na salita na garrison. Alam niyo po ba yung garrison? It is a military word. Pero hindi naman ito, yung paggamit kasi ni Apostle Paul, kung bakit niya ito ginamit, kasi nga dahil sundalo siya. Yung sumulat kasi nito. Pero yung garrison, kung ipipicture nyo yan, mayroon po yung bakod, may mga bantay po yan, at as much as possible, napakahalaga na hindi po yan mape-penetrate. So the idea nung salitang keep is to what? To protect. Meaning, kapag ikaw ay may kapayapaan ng Diyos, alam niyo kung ano ginagawa? Pinoprotektahan ng kapayapaan ng Diyos ang puso mo. Kasi ang puso mo, yun yung sa pagiging ikaw, ang mababalisa, ang madidiscourage, ang madidismaya. Pero kung may kapayapaan ka ng Panginoon, what the peace of God will do, it will protect it. Kaya pala minsan, nagtataka kayo, bakit mabigat na yung problema mo, kaya mo pang ngumiti, tumawa, at payapa ka, that is the protecting power of peace. Para siyang garrison, binabantayan. Okay? So yung mga damdamin na anxiety, yung mga damdamin ng grief, yung mga damdamin ng mga parang bitterness, tinatanggal yun. Hindi basta makapasok yun. Pero tandaan nyo to, kapag wala kayong kapayapaan ng Panginoon, lahat yun pasok. Lahat yun. Magsisipasok yun. Kaya ganun kahalaga ang sinasabi ni Apostle Paul. Nasabi niya, you must protect your hearts, yourself, and you must have the peace of God. Yun ang trabaho ng kapayapaan ng Diyos. Isipin ninyo, no? Sa daigdig na ginagalawan natin na puno ng napakaraming problema at walang kapayapaan ng Diyos na magpuprotekta sa puso ng tao, nararamdaman nyo na ngayon kung gaano ang pinagdadaanan ng maraming tao. At alam nyo rin, sa buhay ninyo may pagkakataong wala si Kristo, ang hirap mabuhay. Kaya hindi nakakapagtaka, alam nyo, kapag sobrang bigat na ng nararamdaman ng tao, mas minsan gusto pa nilang mamatay na lang. Alam niyo yung salitang yun? Sabi nga po nila, no, the first stage nung pagpapakamatay is ideation. Ibig sabihin, parang po, sumagi lang sa isip mo. Sa bigat ng problema mo, ang sasabihin mo, mabuti pang wala na lang ako sa daigdig na ito. Ganun na yung pumapasok. Pero alam niyo, ito po, pag kayo po ay may kapayapaan ng Panginoon, kahit yun hindi sasagi sa isip mo. Yung pagsagi nun. Ba't sasagi sa isip mo? Alam mo may kapayapaan and you are protected. So, it protects our hearts. Notice also that it protects our minds. Okay? Actually, yung hearts and mind, generally, well, it is talking of the same person. Pero it is kumbaga, kung ang puso ay may kinalaman sa emosyon, ang isipan natin, ang gumagawa ng mga desisyon.
Okay? Ang isipan natin ang nagpoproseso ng mga impormasyon na kailangan ng ating buhay. So, hindi lang po ito intellectual faculty, but more often it is something that ito po ay part ng pagkatao natin na nagta-transform sa buhay natin. Ibig sabihin, halimbawa, di ba sabi ng Romans chapter 12, verse 2? Pakibasa nga, Brother Levi. Romans chapter 12, verse 2 po. Sa Tagalog po, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban. Tignan niyo yung transformation in the mind is very important. Ngayon, pag na-settle na yung transformation na yon, at alam naman natin na ang napakahalagang elemento para magbago ang ating takbo ng isip natin ay ang katotohanan. Di ba? At yung katotohanan na yun, ito yung pinag-aaralan natin, itong salita ng Diyos. So anong mapapansin ninyo? Ang ginagawa pala ng kapayapaan ng Diyos, it protects that part. Kaya, hindi niya basta mapasok yung katotohanan na yun eh. Nandyan yun. Okay? That is settled and established. Pero minsan, di ba, minsan nahihirapan tayong gumawa ng mga desisyong gulong-gulo tayo. Bakit? Hindi kasi tayo payapa. Pero subukan po ninyo na kayo po ay payapa at mayroong kapayapaan na nanggagaling kay Kristo, hindi po kayo magkakaroon ng kaguluhan sa paggawa ng mga desisyon. Sapagkat, pinuprotektahan ang mga bagay na alam mo, mga bagay na natutunan mo. Minsan nagugulat ka, no? Matagal ka ng Kristiyano, ang dami mo nang alam, maling-mali ang desisyon mo. Bakit? Ang dami mo na, ang tagal mo na sa church. Pero magtataka ka, you have seen Christians na ang dami nang alam sa Bible, lumaki na sa church, pero pag gumawa ng desisyon, parang hindi nag-iisip. Bakit po? One thing is missing. In every decision, hindi payapa ang puso. Pero kapag payapa po ang puso ng isang mananampalataya, yung kanyang damdamin at yung kanyang iniisip, nagiging balanse. Tandaan ninyo yun yung sinasabi ni Apostle Paul na parang garrison, pinoprotektahan ng kapayapaan ng Diyos. Yun ang trabaho ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya napakahalaga. Isipin ninyo ang daming, tayo po mga mananampalataya, ito po ay isang bagay na talagang pag naunawaan natin, ay hindi naman sinasabing wala ka ng problema, pero you will be able to handle a lot of hard times or circumstances ng buhay natin. So, yun po ano ang kayang gawin ng kapayapaan ng Diyos na galing kay Kristo? Ito po kayang-kaya po niyang protektahan ang inyong puso, ang inyong isipan. At panghuli, sa pag-aaral na ito, gusto kong ipakita sa inyo, how do we maintain this peace? Okay? How do we maintain? Sa Bible po, kung titignan po ninyo, halimbawa, yung mga karanasan po natin na sinasabi ng Bible, ibig ba sabihin, Pastor, kapag nagkaroon ako ng kapayapaan, that would be a lifetime ko nang mararamdaman. Hindi po. Kasi dapat yung maintindihan, we must constantly, okay, come to God so that this peace maintains. Minsan, ang nangyayari kasi sa atin, para pong ganito, Kaya ang mga Kristiyano minsan pag maraming blessing. Bakit? Kasi pag naging kampante siya, less yung prayer niya sa needs niya. Tama po ba? Kapag maganda ang kalusugan, wala siyang prayer for health.
Tama po ba? Pero kapag nakaramdam ka na, o di kaya na-hospital ka, magkakaroon ka ng prayer list. Tama ba? Parang, di ba ako, magkakaroon na ako ng... So, ang ibig kong sabihin, ang ginagawa pala ng Diyos, kapag nakaramdam tayo ng kapayapaan na yan, kinakailangan ding maging maingat tayo because it is not intended to make us feel comfortable. Kasi may possibility na baka hindi mo napapansin, nararamdaman mo lang yung kapayapaan, pero hindi mo napapansin, mayroong mga bumibitaw diyan. 'Di ba? Minsan hindi ka na nagpe-pray kasi nakaramdam ka ng kapayapaan. Hindi ka na nagbabasa ng Bible kasi medyo peaceful na yung dating. Mali. That's why, babalik tayo sa verse 6. Anong sabi sa verse 6? Ang sabi po sa verse 6, mga kapatid, so, binabanggit po dyan, doon sa verse 6, na, ito, tingnan nyo yung sinasabi dito, this is our obligation as a believer. Okay? Ang sabi dyan, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Ito yung may diyan. We had to be alert. We had to be very careful. Okay? Kinakailangan na hindi kung komo nakaramdam tayo ng kaginhawahan, ay okay na lahat. Tama po ba? We had to be very careful. Naalala ko, 'di ba, yung yung Gideon 300. Natatandaan niyo 'yun? Gideon na 300 men. Ang dami niyang kasama mga sundalo. I think 40,000 yata na uwi na lang sa 300 eh. Pero sabi ng Panginoon, ito pag yung mga sundalo na isasama mo na 300, para malaman mo na pwede silang isama mo, dapat ganito sila. Yung mga sundalo na kung uminom ay 2 kamay, tapos doon nakasubsob yung ganon, o mo isasama yun. Kasi itong mga sundalo to, ang iniisip lang yung tubig at saka yung sarap at ganda. Hindi nila naiisip na may kalaban sila. Pero sabi niya, ang kukunin mo mga sundalo, ito. Yung sundalo na yung isang kamay ay nakahawak sa tubig, umiinom, pero yung isang kamay ay nakahawak sa kanyang espada. That speaks of carefulness, alertness. So mga kapatid, hindi kung komo payapa tayo ngayon eh. Wala na tayong magiging problema. Ibig sabihin lang, palagi tayong handa. That's why, ang sabi ng Bible dito, we must maintain, as a believer our prayer, yung supplication, yung pasasalamat natin sa Panginoon, at sabihin natin ng ating lahat ng mga hinaing sa Kanya. So makikita ninyo yung cycle, So, minsan, ayaw ng Diyos na malasing tayo sa kapayapaan. Ang gusto ng Diyos, maging handa tayo. Kasi alam niyo, mautak po ang kaaway. Di po ba? Ang kaaway ay, ika nga, he will deceive us na okay ka na, pero ang totoo, hindi. Okay tayo sa Panginoon, wala tayong problema. Pero hindi natin alam ang kanyang mga taktika ng kaaway. So, yun ang dapat nating paghandaan. So, as a believer, our obligation para manatili at mabantayan din natin ang kapayapaang ito, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Kaya nga, the more kasi nakita natin sa ating experience, kahit sa personal experience nyo, mas naninikluhod tayo sa Diyos kapag marami tayong problema. Mas umiiyak tayo sa Diyos kapag sobrang bigat ng problema natin. Pero kapag wala, hindi tayo ganun. Pero, yun ang sinasamantala ng kaaway. Okay? Yun ang inaabangan niya. Kaya po, sa pagtatapos na ating pag-aaral, tanong natin,
Nasa iyo na ba ang kapayapaan? At kung wala pa, kailangan mo si Jesus. Sapagkat si Jesus lang ang pinagmumulan ng totoong kapayapaan. At pwede natin itong maranasan, pwede natin itong, sabi ko nga kanina, pwede ka pang maging patotoo sa kapayapaang nararanasan mo sa Panginoon. Ang maganda po nito, alam nyo, kahit sino sa atin dito can experience the peace of God. Hindi naman tinatanong dito kung nag-aral ka, mayaman ka, hindi. Lahat, bata, matanda, hindi o-offer to ng Diyos sa atin. Kung willing lang tayong tanggapin to, mararanasan po natin ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat sa iyong patuloy na pangunguna at pagpapala sa amin, Panginoon. Panginoon, ang aming dalangin ay patuloy na ang mga salita ninyo ay maging binhi at pagpapalang espiritual sa bawat isa sa amin. Salamat din sa tahanang ito na aming naging lugar para pagdausan ng pag-aaral ng iyong salita. We pray that you bless them, Lord, at alam namin na itong kanilang mga pagpayag na magamit ang tahanan, Panginoon, isang malaking pagpapalang hindi lamang sa amin, kundi sa kanila, Panginoon. Bless them, Lord, at kayong patuloy na mangunod. At mga kapatid ko pong nakasama namin sa gabing ito, mga attendees namin sa Bible studies na ito, i-bless yung patuloy, Panginoon. Salamat po, Ama, purihin po kayo. At ingatan nyo ang bawat isa. Ang prayer request po ni Ate Edith sa kanyang anak, kayo po ang patuloy na mangunod magpala. At dalangin namin ang yung biyaya ay sumagana, Panginoon, sa kanya. We continue pray for Brother Jonas, Panginoon, na patuloy na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. We pray that makarecover po siya at makasama namin siya sa mga susunod na mga pagpupulong po namin sa lugar na ito. Purihin po kayo, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po, mga kapatid. At iyan.